Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, eto nga po mga kababayan, after 5 hours na pinahirapan tayo. Bakit tayo pinahirapan? Ano yun? Yung po sa PDEA Leaks Senate hearing ni Senator Ronald the Puncher De La Rosa. Ayan, tawag ko sa kanya the authentic idiot. No? Siguro karamihan sa inyo napanood yan. No? Talagang kung hindi ko po maintindihan mga kababayan itong si Senator the Puncher, iginigiit pa rin itong hearing na to eh. Ano lang po ang napatunayan niya? Diyan sa kanyang motu proprio na hearing, no? Pero bago pa tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga katuwang natin, no? Sa mga video premiere kung meron man po, no? Yung mga moderators natin, no? Alam niyo na kung sino po kayo. At ganun din po, salamat dyan po sa mga taga Palawan, kila Kai, kay Tita Aurora. Si Kai po kasi, siya po yung naglalakad ng ating channel. Salamat din sa inyong department, no? At ganun din po, salamat po sa lahat ng OFWs. Ingat po kayo dyan, our modern heroes. Patuloy po natin ipagdasal ang ating presidente, no? Na naway ingatan siya ng buong may kapal, no? Opo, eto po, tuloy na tayo para hindi mahaba ang ating video for today. Grabe itong si Senator Bato. He doesn't wanna listen. Matigas talaga ang ulo. Talagang matatawag mong idiot. Yung iba nga dyan siguro minumura na siya eh, no? Ang akala natin tatapusin niya na kahapon yung kanyang PDEA Leaks. Bakit? That's the third time na kung saan wala namang pinatutunguhan eh. Motu proprio nga eh, di ba? Ano ba yung sinabi ni Chis Escudero kung no? Doon sa dulong-dulo na yung mag-a-adjourn na sana, kaso bigla lang sumingit, nagpaano pa si Senator Chis Escudero. Sabi niya, hindi pa, parang sinasabi niya, tapusin mo na. ngayon na, i-end mo na. Kasi motu proprio yan. Pinaliwanag niya yung sequence eh. Kaso si Bato, ini-insist niya na magkaroon pa ng isang hearing. Kasi gusto niya pang malaman yung side ni former Executive Secretary Ochoa. No? Hindi nakapunta yung tao kasi nga naka-COVID siya. Incubate yun, no? Siguro 10 to 15 days nga yan eh, no? Sana naman kung pwede naman sigurong nisum niya na lang yun eh, para tapusin na eh, no? Bakit? Kasi ala naman patutunguhan mga kababayan, no? 5 oras. Ako talagang inabangan ko eh, talagang naantay ko, nandun pa nga yung waiting nila sa simula, di ba? Biruin mo 5 oras mo kaming pinahirapan. Nakita natin paano nag-aawa yung dalawa. Yung resource person na sinabihan pa nga ngayon eh. May bagong tawag sa kanya eh. STL. Diba? Actually, sabi ni ex-PDEA Director Santiago siya yung nagsabi yun. STL yan para daw sa mga perya. Yung small time lottery. Pero hindi. Sabi niya, professional storytelling alay. Liar! Talagang liar. Galit na galit siya, bakit daw kinukuha yung kanyang kredibilidad? Ganun talaga. Diba? Para ikaw nga yung witness eh. Kailangan alamin muna yung kredibilidad mo. I-assess, parang sa korte. Pwede bang maging witness ka kung ikaw ay napatunayang kriminal? Halimbawa lang yun halimbawa lang. May mga cases na ikaw talaga ay nagsinungaling.
hindi mabet yung pagkatao mo kasi nga, nung binackground check ka, kitang-kita naman na ikaw ay isang sinungaling. Ikaw ay maraming ginawang kalokohan. Di ba sabi nga ni Director General Kakdak, yung huling-huling mamang nagsasalita doon, inamin niya sa isang kaso niya na nagtanim sila ng ebidensya. O ayan, may bago kang trabaho. Ano? Kakahiya nga sa mga magsasaka eh. Di ba? Yung mga magsasaka namumuhay ng tama, nagpapakahirap. Pero itong si Morales na isang professional liar, no? Talagang kakagatin lahat. 'Di ba? Hulugan mo nga ng barya kanta na Anong gusto mo? Magaling siya. Magaling magsinungaling. O 'di ba? Kaya hindi nararapat na sabihin na magsasaka. Walang justice sa mga totoong magsasaka. Sabihin na natin talaga, professional liar. Ayun, away sila ni Jinggoy. Buti na lang, medyo kinontrol ni Bato. At medyo nakokontrol ni Bato lang Pero itong si Bato, wala talaga. No? Isa ring chismoso. Marites. Bakit? Bakit mo patatawagin yung taong si former Executive Secretary Ochoa? Ano mapapatunayan mo? Ano mapapatunayan mo? Ando naman na yung mga dating nagtrabaho sa Malacanang, yung isang abogado, pinaliwanag niya. Nung pinatawag siya, si Morales sa Malacanang, is not about that PIDEA leak. Dahil nga nag-aaway ang PIDEA, saka siya, si Morales, talagang may problema si Morales. Si Bato, ura-uradang kinagat Ang tanongin natin kay Bato, totoo ba Bato na pang PIDEA leak saka yung sa Batangas drug hall ang inaano mo? Hindi. Ang ipinokus niya yung PIDEA leak Hindi yung sa drug hall 'Di ba? Meron namang batas para kung mahuhuli mo kung sino yung leaker nung document na yan, managot sa batas. 'Di ba? Si Bato hindi. Tulad ng sinasabi ko sa previous vlog ko. Bato. Dapat yan, binackground mo talaga 2 months nang ginangak-ngak yan nung isang pathological liar dito o professional liar dito. Saka mo lang kinuha. Minotopropyo mo. Ibig sabihin, minamadali mo. Hindi mo na dapat kinabat kasi unang-una, marites. Pangalawa, yung resource person mo, professional liar. Doon na lang, dapat binackground check mo muna si Morales. Dapat yata isa ka rin kasuhan dyan Bato Dapat patawag ka sa ethics committee. Because sumosobra na. Sumosobra na ang pagiging marites mo. Out of order ka. Bato. Wala. Tingnan mo pinuntahan ka ng andun si Jinggoy Iyan, isang veteran senator. Even though na meron din siyang, di ba, yung na siya, yung sa kaso niya. Pero on appeal. Yun din yung nilalaban ni Morales Kumbaga, ibig sabihin lang ni Morales doon, hindi niya lang masabi ng tuwiran Kung ako, ganyan ang ko rin, pareho lang tayo. Convicted ka rin ng sala mo Kumbaga, rin ang credibilidad mo para tanungin ako. Yun nga lang, si Jinggoy, senator pa rin hanggang ngayon. Hindi dapat pinag-uutos na tanggalin siya bilang senador o ikulong siya. Si Morales, Di ba? Ala trabaho niya. 'Di ba? Therefore iisipin ng tao na mas worse ka, Morales, kasi wala kang trabaho, baka ito ginagamit mo para makapwesto o makapanghut-hut na naman. Kung nakapagtanim ka ng ebidensya sa mga sinasabi niyong suspect, malamang yan yung iba diyan, no? Nagbigay na lang sa'yo ng pera. 'Di ba, mga kababayan, isipin ninyo. Ikaw Bato. Si Jinggoy, veterano ng senador yan. Si Chis Escudero, napakatalino. Isang abogado, isang senador. Si Senate President, pumunta doon, nagsalita. Hindi mo ba nahahalata yung sinabi ni Senate President doon?
is the same sa previous press con niya. Walang ebidensyang, sapat na ebidensya na pinapakita yung isang resource person, no, na para patunayan na meron niyang PIDEA leak. Kumbaga, yung sinasabing photocopy o Xerox copy, ayon kay Bato na authentic dahil nga sa puncher hole, hindi mapatunayan eh. Nasaan yung tunay, yung original na dokumento? Hindi magets ni Bato. Diba? Kasi nga, ang sabi ko sa inyo, meron siyang gustong patunayan na authentic ito. Pag naging authentic ito, ngayon, imbestigahan na natin yung mga taong nandyan sa loob ng dokumento na yun. Ayun ang goal ni Bato eh. Pasad niya lang, o di kaya parang panimula niya lang na yung PIDEA leaks lang. Pero, darating dun yan. Isisingit niya yan pag napatunayan niyang authentic itong dokumento na ito. Okay, tigil na to. Pero, papasok pa rin yun. Ipapasok pa rin yun. Mag-antay lang kayo ng ilang linggo. Ipapasok niya yan kung mapatunayan niyang mailalabas niya yung dokumenteng authentic, yung original. Kaya nga nanghihingi pa ng isang linggo yan eh. Tatrabahuhin niya pa yan. Diba? O ngayon, kaduda-duda na yun kung lalabas yan next week. Diba? Kasi pinipilit niya, ano? Sa palagay niyo, mahalaga ba yung former executive secretary na dumalo pa doon? Eh, ang patotohanan, nandun na yung ibang mga nasa Malacanang nakasama siguro ng executive secretary eh. Diba? Oh, anong kahalagahan ng pupunta doon ng executive secretary? Maybe lang sa akin lang opinion. He will sing the same tune with those mga tao ng Malacanang dati. Diba? Oh, gusto niya ipatawag pa si Gloria Arroyo kasi nabanggit nung lawyer eh. Yung nagkwekwento eh. Diba? Kasi sabi niya, hindi po ito tungkol dun sa dokumento na yung pre-operation. Tungkol po ito sa kanilang may awayan sila. Ganon. Yung pag-uhuli ng big time and small time na mga drug lords. Ganon. Yun ang nirereklamo ni Morales. Kaya nga daw siya pinatawag sa Malacanang eh. Pero si Bato, iba. No? Biruin nyo, si Chis Escudero, pinaliwanag niya na. Tinanong niya na si Kakdak. Yung sequence na yun mga kababayan, di ko na-download kasi ang haba 5 oras eh. Yung computer ko naghahang eh. Wala tuloy akong maisamang video dito eh. Pero yung pinakikinggan ko si Chis Escudero, how i-explain kung paano yung operation ang ganda eh. Pero hindi pumapasok sa utak ni Bato. Hindi ko maintindihan mga kababayan. No, hindi niya magets. Tigil mo na. Wala eh. Walang authentic document. Kasi anybody can have that, can create that document. Yun lang yung sinasabi. Yun ang gustong ipatungkol ni Chis Escudero habang kinakausap niya si Kakdak. Anybody can have that. Diba tapos sabi niya pa, hindi niya nga lang tuwiran talagang sinabi, kung meron mang itong original document, hawak ni Morales. Hawak ni Morales kasi may instant doon na sinabi ni Chis Escudero, pag ikaw ay natanggal, no? Wala ka na sa pwesto mo, parang siya. Diba? Naging senador siya, naging gobernador siya. Nung time na nawala siya bilang senador, 'di ba? Naging governor nga 'yan bago naging nung 2022 election, governor siya doon sa lugar nila eh. Sabi niya, nung umalis ako ng Senado, dala-dala ko lahat. Dala-dala ko lahat. Yung hindi mga na-file kasi hindi nga na-file yung form na 'yan kasi wala eh. Kumbaga hindi inaprubahan. Sabihin na natin hindi na-aprobahan o hindi dumaan sa tamang proseso, kaya itong si Morales, siguro sabihin na natin, gumawa ka. Ganun yung gustong sabihin ni Chis Escudero. Gumawa ka nito ng pre-operation. Pero, hindi ka dumaan sa tamang proseso.
ni hindi nga alam nung kanyang immediate supervisor, hindi rin alam nung pinaka-director o whatever. Kaya siguro ang ginawa ni Morales, may sarili siyang binder as investigador, bininder niya, bininder niya, tapos inuwi niya. Di ba? Hindi na i-file, hindi natanggap. Kasi nga walang control number. Ibig sabihin, halimbawa lang gumawa siya, pero dahil nga sa walang nangyari, hindi tinanggap, hindi siya official. Bininder niya. Tama si Jesus Escudero. Nag-uuwi ng mga ibang dokumento. Kaya nga sabi nga ni Senator Tolentino, wala naman tayong batas o procedure na ganyan. No? Basta, hindi lang yung mga talagang top secret, ganyan. Diba? Si Morales. Siguro iniisip niya, okay, hindi pala naman pala pwede. Hindi niya na tinapon. Sabi niya, pinail niya. Sabi nga ni Kakdak, kung na-file yan, may control number yan. Wala nga. Diba? Ano na ba to? So therefore, kung meron mang authentic document na kanino, nandun sa resource person, tama si Jinggoy. Ikaw ang nag-leak niyan. Pagtugma-tugmain mo ba to? Pero hindi naiisip ni Bato kasi bakit? He was tasked, no? Inutusan yan. Inutusan nito. Diba? Diba yung speech nito dun sa Dumaguete? Sabi niya, maniwala kayo kay Bato. Magaling yan. Mailalabas niya yung dokumento na yun. Ha? Naniniwala yung amo niya, inutusan siya. Mamaya yan, merong gagawa nung authentic document. Bakit hindi mo gisahin ng gisahin si Morales? Si Morales panay ang deflection pag natatanong siya kaya nagalit na nga sa kanya Di ba? Yung drama ni Morales, no? Hindi na bumenta kasi alam na natin na siya ay professional liar. Pati yung CCTV video nila, wala naman pala. Irrelevant sa PIDEA leak. Kung gusto niyang paimbestigahan yun, ibang kaso yun mga kababayan. Ibang hearing, no? Pati yung taong kausap nila on the other line, sino yun? Hindi si Enriquez Yung si Enriquez, yung kaibigan ni Morales Yung nagdrama-drama pa. Sabi niya, yung kausap nila on the other line ginawa ko lang yun. Para kumagat itong silang Morales. Di ba? Pero hindi may mga dokumento daw siyang hawak, ganito. Pero sabi ni Bato, examinin pa yung dokumento. Di ba? Bakit pag si Morales? Okay na. Di ba? Pinagbigyan mo pati yung drug testing. Yung drug testing na 2 minutes, basag kayo Basag ka ba to? Tapos dinidepensa mo pa si Morales? Halata ka, hindi ka nakaintindi. Tulad nung sinabi ko sa previous vlog natin, mga kababayan. Drug testing kit. Akala nga ni Escudero, machine, hindi po. Drug testing kit, parang pregnancy test. Diba? 40 seconds nga lang, sabi nung doktora meron ka ng result Totoo naman yun sa mga drug testing kit, sa COVID testing kit. Wala pang 1 minuto, meron ka ng linya Dahil mabilis nga po pag nag-react yung chemical doon sa isang papel na yon na merong determination ng result. Ayos na. Pero sa iba to, gano'n. Di ba nung simula? Ibig sabihin yun, yung hiningi lang cocaine, ganito, hindi siya maniwala kung yun lang yung hiningi ng nagpapadrug testing yun lang yung requirement. Pinatunayan lang ng Pangulong Bongbong Marcos that time because he was alluded to by your boss na si Digong na siya yung nagko-cocaine. Di cocaine lang. Diba? Dalawang substance nga yung nandun yata kung marijuana, di marijuana lang. Bakit pa ako magpa-test ng iba? Doon pa lang kung alam nyo nang nag-a-addict ako, malalaman mo ng addict ako kung nag-cocaine ako. Ano pa bang substance ang pwedeng rampant noon? Sinabi lang naman, cocaine. Di nagpa-drug test. Ano pa ang gusto mo? Magpa-drug test ulit? Doon gustong lumabas Di nyo nakukuha. Mahuhuli nyo si Bato. Kini-question niya yung mga taga St. Luke's. Diba? Yun lang yung hiningi.
Anong gagawin nung yung mga nandoon? Yung mga nagtitest? Dagdagan pa yung pinatitest? Ha? Dagdagan pa ng illegal substance? Yun lang hiningi ng customer. Di ba? Hindi ka marunong magpalo sa gusto, sa inutos. Di ba to? Ikaw nga, pinapalo mo yung kagustuhan ng dati mong presidente. Kasi nga, sinasabi na mapapalabas ni Bato. Kaya meron pa siyang 1 week. Tatrabahuin niya yan bago, kung sakaling darating si former Executive Secretary Ochoa, tatrabahuin nila yan. Alam nyo na di ba? Pare-pareho sila ng karay. Di ba? Kumbaga dapat i-bet din si Bato Very shady. Hindi makatunog. Di ba? Nagsabi pa siya na, ano ba yung sinabi niya? Parang hindi niya lang masabi out of respect kay Chis Escudero na, ako ang chairman dito. Ako ang masusunod. Hindi. You have to follow naman the rules of the Senate. Palibasa hindi abogado, kaya hindi niya alam. In-explain na nga ni Chis Escudero Yang moto proprio mo, dapat isang araw lang yan. Tama naman. Waste of taxpayers money pa. Meron ka pang ika-4. Paano pag hindi dumating si Ochoa? Ano gagawin mo? What? What you gonna do? Pag hindi siya dumating, iko-contempt mo siya. For what? Diba? Halatang halata, mga kababayan. Hindi ko na ipakita sa inyo yung mga video. Basag na basag po Basag na basag si Morales sa credibility niya. No? Na hindi credible sa korte, hindi tatanggapin niya. Hindi paniniwalaan ang lahat ng sasabihin niyan. Ang alam nyo kung sino ang panalo dito? Alam nyo kung sino ang panalo? Yung vlogger influencer dyan sa LA. Siya po ang panalo. Tuwang-tuwa siya. Dahil sa kanya nagsimula lahat yan. Binanggit niya ni Chis Escudero pangalan niya, antagonist or protagonist. Sabi niya wala siya Bakit hindi patawag din ni Bato yung professional liar dyan, si Jokebox Queen? Di ba? Siya ang pinanggalingan yan Tanungin mo, sino ang source mo? Sino nagbigay sa'yo ng dokumento na yan? Photocopy na yan. Di ba siya ang panalo dyan? Tuwang-tuwa siya. Habang kayo dyan nagkakagulo, isang US citizen ang nanggago sa inyo. Na nagtatago siya sa saya ng pagiging isang US citizen. O di ba? Ano na, Bato? Patawag mo siya. Pinatawag mo lahat. Binanggit din ng Morales yung pangalan nun ba't di mo patawag? Gawa mo ng paraan. Kung talagang gusto mong mapalabas yung dokumento na yan. Sino ang source? Pero sa akin, ang pinaka-source mo, yung nasa harapan mong si Calbutin. Pagtugmain mo yung kwento, pagtugmain mo yung sinasabi ni Jinggoy at ni Chis, yung paliwanag ni Chis Escudero, ang galing. So pagkakaalam ko, alam din ni Bato. Pero, gipit siya Gipit siya. Kasi masisira siya sa amo niya. Nagbitaw ng salita yung amo niya. Di ba? Ulitin ko. Yang si Bato, mahusay yan. Mapalalabas niya yung dokumento na yan. 3 hearing na yan walang nangyari. Kung saan pumupunta yung hearing. Pati si Bongo, pumasok doon. Kung ano-anong pinagsasabi, nagpa-epal. Epal tiko talaga yung inchik na yan, no? Hanggang dyan lang po mga kababayan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.